Inaasahan naman ang pagdagsapan ng mga pasahero sa PITX ngayong hapon. Pero bago po yan, nag-inspeksyon muna ang DOTR sa terminal para matiyak ang pagkakaroon ng ligtas na biyahe ng ating mga kababayan. Si Mark Fetalco sa sentro ng Balita Live. Audrey, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ng mga pasahero uuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya naman ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay puspusan na ang ginagawang paghahanda. Nag-inspeksyon ngayong umaga ang mga opisyal ng DOTR, LTO at LTFRB dito sa PITX. Tiniyak ng mga opisyal sa pangunguna ni Transportation Secretary Jaime Bautista na napapanatili ang maayos na biyahe at agad na natutugunan ang concern ng mga pasahero. Ininspeksyon din ang ipinatutupad na drug test para sa mga driver na babiyahe. Walang nagpositibo sa mga sumailalim sa drug testing pero babala ng DOTR, suspendido at hindi maaaring bumiyahe ang magpapositibo sa drug test. LTO naman, they conducted yung drug testing, no? And so far, wala namang naging positive sa drug, no? Which is very good news, no? Para masiguro natin na safe yung biyahe ng ating mga pasahero na pupunta sa malalayong lugar, no? Mahigpit pa rin ang seguridad sa PITX lalo ngayong huling working day bago ang Kapaskuhan. Pagpasok ng terminal, isa-isang iniinspeksyon ang mga bag ng mga pasahero na dumadaan sa metal detector. Maya't mayaring nag-iikot ang mga pulis para tiyakin na papanatili ang seguridad. Nakapwesto rin ang Police Assistance Desk para sa mga nangangailangan ng tulong o kung may katanungan ang ating mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng PITX, posibleng sa hapon mas maramdaman ang dagsa ng mga pasahero sa terminal dahil yan sa maulang panahon kaninang umaga. Inaasahan ng pamunuan ng terminal na umabot sa mahigit 150,000 ang bilang ng mga pasaherong pupunta sa PITX ngayong araw ng Biyernes, mas mataas kumpara sa naitalang 130,000 kahapon. Ilang biyahe naman ang fully booked na ngayong araw, kabilang dyan ang mga papuntang Cagayan de Oro, Pilar, Sorsogon, Daet, Bagang Manok, Davao at Naga. Pero may mga karagdagang bus naman na nakahandang i-deploy ang PITX dahil sa special permit. Una na rin sinabi ng PITX na fully booked na ang mga biyaheng papuntang Bicol hanggang December 24. Pero maaari pa rin makabili ng ticket para sa mga ordinary bus. Ilang chance passenger ang aming nakapanayam at ayon sa kanila, mas ramdam nila ngayon ang mas maraming pasahero sa terminal. Biglaan sir namatay yung kapatid ko dito sa Cruz Naligas, Quezon City. Biglaan ang alis namin kaya hindi na kami nakapagpabook. Ngayon, babalik. Nag-inquire na ako doon sa Cubao. Puro puno na yung mga reservation nila. Kaya sabi ko dito na ako makikipagsapalaran sa PITX. Dati, noong mga July na pagpunta ko dito, mabilis. Parang hindi ko lang masyad matandaan pero mas mabilis ang booking ko ng Lipa. Pero ngayon, parang mas tumagal. Audrey, muli nagpaalala ang pamunuan ng PITX sa mga babiyahe na agahan na pagpunta sa terminal, lalo't mahaba na rin yung pila sa mga ticketing booth. As of 12 p.m., umabot na sa mahigit 55,000 ang foot traffic dito sa PITX. Mas mataas yan kumpara sa naitalang mahigit 52,000 kahapon. Audrey. Okay, Mark, siguradong mahigpit yung seguridad na ipinatutupad dyan upang masiguro na yung mga pasaherong sasakay ng bus from point to point ay ligtas na makakabiyahe. Pero nitong mga nakalipas na buwan, may naganap na pamamaril na kung saan yung mga suspect ay sumakay hindi dyan sa may PITX kundi sa kalagitnaan ng biyahe. Meron na bang pagbabago sa protocol upang hindi na maulit yon? Well, Audrey, ayon sa DOTR, sa ngayon ay mahigpit pa rin yung ipinapatupad na seguridad. As of kanina nga sinabi nga ni Secretary Jaime Bautista, bago pumasok dito sa terminal ay talagang mahigpit yung pag-i-inspect sa mga bag ng mga pasahero na dito pa lang sa pagdaan sa kanilang metal detector. At bago rin pumasok sa mga bus ay may mga pinapatupad din na protocol yung ating mga kapulisan para matiyak na talagang walang mangyayari na anumang untoward incident. Kaya nang nabanggit mo, Audrey, doon sa insidente na yon. Audrey. Maraming salamat, Mark Fetalco.